Isa na namang magandang araw at panahon mga kailog ang ibinigay sa atin para makagawa tayo ng bagong content. Mangangawil nga tayo ngayon ng iba't ibang klaseng isda. Samahan nyo kami sa panibagong adventure ni Bagaong. Sama-sama nating lulutuin yan mamaya at samahan nyo rin kaming mananghalian mga kailog. Nawa ay mag-enjoy kayo panonood, matuto, ma-inspire at mapasaya ko sana kayo ngayong araw. Medyo tinanghali na nga kami ng gising ni Bagaong pero hindi nito napigilan ang gagawin nating adventure ngayong araw. Kagaya ng pagpigil ko sa nararamdaman ko kahit sobrang nasasaktan na ako. Kasi alam kong magiging masaya ka sa kanya kaya mas pinili ko na mag-isa. Ang gulo nyo mga kailog, balik muna tayo, balik. Agad nga kami naghanap na ng gagamitin nating pain sa ating pangangawil mga kailog. At ang napili nating pain ay ang umang. At dahil nga alam na alam po na kung saan sila nagtatago ay madali lang tayo nakahanap. At nakita nga natin sila dito sa patay na puno. At agad namin itong kinuha ni Bagaong. At ang dami nga agad naming nakuha mga kailog. At habang nangunguha nga kami, muntik pa ako makagat nung isa dahil meron din silang mga sipit. At agad nga itong pinirepair ni Bagaong at hinati-hati na ito sa maliliit na parte. At nang maiprepare na natin ang pamain mga kailog ay agad na kaming pumunta sa ating papangawilan. At excited na nga kami mga kailog. At maya nga ay umpisa pa lamang ay meron na agad na huli si Bagaong. At kitang-kita niyo naman sa kanyang mga bukha na tuwan-tuwa siya. Oh, atay ka. Pero ang nahuli niya isang siliw at hindi yun kinakain dito sa amin. At maya nga ay pinahanga na naman ako ni Bagaong. Napakagaling talaga niya mga will. Isang muang naman ang kanyang nahuli. At hindi pa nagtatagal ay nakahuli naman siya ng isang purak. Grabe, sobrang galing talaga ni Bagaong mga will. At pati ako ay pinapahanga na niya. At talagang tuwang-tuwa siya mga oras na iyan mga kailog. Purak ang tawag sa isdang yan mga kailog at napakasarap niyang prito. Tapos gagataan o kaya ay papaksiw o isasaing sa suka. At maya nga si kailog naman ang nakahuli. At kitang-kita niyo naman kung gaano siya kasaya. At nakahuli nga tayo dyan ng isdang kalibugan. Kalibugan ang tawag niyan dito sa amin mga kailog. Sa inyong lugar ano ba ang tawag sa mga isdang ganyan? Paki-comment naman mga kailog para malaman din natin. At sunod ngayon nakahuli na naman si Bagaong ng isdang muang. At grabe ang ipinapamalas ni Bagaong na galing pagdating sa pangangawil. At kung mapapansin nyo mga kailog ay dito lang kami nangangawil sa mga baybayin. Sa mga ganitong lugar kasi naninirahan ng mga kalibugan, purak at iba pang mga isda. At alam nyo ba mga kailog, ang pangangawil ay nakakawala talaga ng stress. Yung tipong puro saya lang ang mararamdaman mo lalo na kung makakahuli ka ng mga ganito. At makakalimutan mo lahat talaga ang iyong problema. At maaalala mo talaga yung mga araw na pinakilig ka ng taong gusto mong makasama. At hindi yung mga taong kaya kang pakiligin pero hindi ka naman kayang mahalin. Nananabik na maawa ka ng kamay mo, baby. Kung saan na naman tayo napupunta mga kailog, focus ulit tayo, focus. Isang malaking kalibugan na naman ang nahuli natin mga kailog. At kung mapapansin nyo ay lumipat na tayo ng pesto. Isa itong abandonadong plaisdaan mga kailog. At napakarami din dito ng mga purak at kalibugan kagaya na nakikita nyo. Doon kasi sila namamahay mga kailog, doon sa may mga kahoy sa ilalim o kaya ay may mga bato. At grabe mga kailog, wala talagang humpay ang pinapakita ni Bagaong na galing sa pangangawil. Nakahuli na naman siya ng isang purak. At sigurado napakadaming bahaw na uubusin namin mamaya ni Bagaong. Dahil nga napag-usapan namin ni Bagaong, nagagataan namin ito mamaya at ipiprito namin ito ng tostado. At grabe, ini-imagine ko pa lamang talagang nagugutom na ako mga kailog. At muli nakapagpadawi na naman si Bagaong ng isa. At yan na nga yung tinatawag natin na Bagaong na isda mga kailog at dyan natin kinuha yung pangalan ni Kabagaong. Napakasarap din ng isdang yan pero iingat kayo mga kailog dahil napakadami niyang tinik sa katawan. At pag hindi nga kayo nag-iingat ay maaari nga kayong masugatan. Pero ang mga sugat na yan ay pwede mo namang iwasan. Pumili ka lang ng tamang tao. At sa kanya mo ibuhos ang iyong nararamdaman. Ibibitaw sa'yo, laging ikaw. Ay! Oh, focus ulit tayo, focus. At grabe nga mga kailog, sobrang dami naming nahuhuli ni Bagaong. Sunod-sunod nga mga dumadawi. At ang lalaki ng mga kalibugan at purak. At kitang-kita nyo naman mga kailog, pumipislig-pislig pa at buhay na buhay sila. At maya-maya nga nakaramdam na rin kami ng gutom. At nagdesisyon na rin kami umuwi ni Kabagaong para lutuin naman ang ating mga nahuli. Shoutout nga pala sa Team MCPL, dyan sa mga katrabaho ko, mga pahinante at saka driver dyan. Ka-rides. Tara. At habang pauwi nga mga kailog ay masayang-masaya kami ni Bagaong dahil ang dami naming huli at iniisip na namin yung mga erekado namin na gagamitin kung paano ito lulutuin. At ito na lahat yung mga nahuli natin mga kailog. At dito nga ililinisin na rin natin ito mga kailog. At ang isdang ito mga kailog ay medyo madulas kaya gagamitan natin ito ng gabok para mawala yung kanyang dulas at madali siyang kaliskisan. At ang gabok na yan mga kailog ay nanggaling yan doon sa mga tungko o doon sa mga lutuan natin na kahoy ang ginagamit.
Ayan yung mga naiiwan na alikabok. At matapos nga nating banlawan mga kailog, ito ilalagyan natin ng asin at ito yung ating lalamas-lamasin para mawala yung natitira niyang laway-laway o yung madulas na parte sa kanyang katawan. At pagkatapos nga natin itong linisin, ay pipirito na natin ito ng tostado. Pagkatapos ay ihahanda natin yung ating mga gagamiting rekado. At diyan nga ay nagagayat na tayo ng sibuyas at bawang mga kailog. At gagayatin na rin natin ang luyang dilaw sa maliliit na piraso na nanggaling pa sa pusali ng kapitbahay ko. At syempre ang dahon ng sili na hindi pwedeng mawala. At may koneksyon niya sa mga taong hindi payag na mawala ka. Pero di naman gumagawa ng paraan para manatili ka. At syempre ang hindi pwedeng mawala, ang gata. At dito nga ay nagkahid na sigap kabagaong ng niyog. At dyan sa gata ay ilalagay na natin yung luyang dilaw na ginayat natin kanina. At isasabay na natin yan sa pagpiga. Para yung mga parte ng luyang dilaw na buo-buo ay atin natin masasala. At pagkatapos niyan ang kawali naman ang ating ihahanda. Halu-haluin natin ito hanggang sa maamoy na ng mga kapitbahay nyo. At pagkatapos ng ilang minuto ay isunod na rin natin ang gata. Para ang pagkasunog ng sibuyas at bawang ay hindi na lumala. At isunod na rin natin ang PK na paminta, tapos ang sikretong pampalasa. At mag-antay lang ng ilang minuto para sa pagkulo ng ating gata. At isusunod na rin natin dito ang ating malunggay na hindi ko na tinanggal yung ibang sanga dahil tinatamad ako maghimay. At dahil hindi tayo mapakali, isinunod na rin natin yung dahon ng sili. Isunod na rin natin ang ating prito na niluto ng tostado. At pagkalipas ng ilang minuto, sigurado luto na ito. At sakto mga kailog, dumating si Manaltak. At magbubudol fight daw pala sila sa ilog. Kaya hindi na natin pinalampas yung pagkakataon at sumama tayo sa kanila. At nang sa ganoon, pati sa bahaw tayo ay makatipid pa. At matapos nga ang ilang minuto ay nakarating na rin kami dito sa tabi ng ilog. At makakasama natin dyan ang mga tropang lalao. At saktong-sakto mga kailog, nagluto na rin pala sila ng pansit canton at hotdog. At ang dami nilang sinaing. Mapapalaban tayo ng kainan nito mga kailog. Tamang-tama, gutom na ako. At sayang nga lang mga kailog, hindi na natin nakasama dito si Bagaong. Meron daw kasi siyang gagawin kaya nauna na rin siyang kumain. Hanggang dito na lang muna ulit ang ating video mga kailog. At huwag niyo sanang kalimutan i-share ito at mag-iwan ng isang komento. Maraming salamat po sa inyong panonood. Have a nice day and God bless you all.